may saysay siya. Sa remote control, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. March 16. Naku, magkabukingan na. March 16, 1955. Puro 5, no? Parang Radyo 5. Ipinanganak ang sikat na mga awit na si Ku Ledesma. So, 1955, ano na ngayon? 2012. Ilang taon ang lola nyo? 55. O, magagaling sa math. Hindi na makompute. O, 50 na lang. 1950, 2050. Ay, grabe. Gano'n na pala siya. Nagpas na pala siya ng 50. Pero hindi mahalata. Pinanganak si Ku Ledesma sa Bacolod. Ang pangalan niya talaga ay Socorro. No? Oh, yan. Bakdatang bata. Si Ku, no? Socorro. Bisaya man gid Ku, Socorro, Ku, no? Nurse po si Ku Ledesma no, naging member po ng isang singing group, no, banda sa Maynila. Then later nag-independent solo singer po siya at sumikat na po siya sa kanyang mga kantang English and Filipino. Si Ku kasi yung boses niya malamig tsaka cool na cool. Siyang tawag nga sa kanya minsan the Ice Queen, no? Parang yellow, no? Kalamig-lamig. Pero pag kumanta ay very cool, no? Malamig. Siya ang unang Pinoy singer na nagawa ng Salem Music Award. Mamaya meron tayong papatugtog bilang pagbati po kay Ku Ledesma sa kanyang 50 plus na kaarawan. Okay lang niya. Wala. At si GMA na naging presidente, merong Diosdado Macapagal Boulevard, the most expensive boulevard in the whole world. Ilang billion ba yun? At saka yung 200 piso, pinangalan, inilagay niya yung mukha ng tatay niya. Do you know that Diosdado Macapagal was a poet? Isa po itong Makata. Kaibigan po niya, sa UST po siya nag-aral. Kaibigan po niya at kababata sa Tondo Manila sila si Benvenido N. Santos, Filipino writer, famous sa kanyang Scent of Apples. Sa katunayan po, si Macapagal po, Pangulo Macapagal, ang topic ng The Praying Man na nobela ni Santos na binan naman ni Marcos. So talaga interlink ang buhay ng mga ito, no? Interlink ang buhay ng mga ito. Malungkot po naman ito, March 18, 1996. Marami pong mga graduating students na nasasayaw-sayaw po noon sa Ozone Disco, March 18, 1996. Nang bigla magkaapoy at natrap po silang di makalabas kasi yung pinto naman pala, imbis na pa ganun, paloob yung bukas, no? 160 young people namatay sa Ozone Disco Club sa Quezon City. Hindi ko malimutan dito yung kwento ng Shane Lombera, Professor Shane Lombera ng Ateneo na asawa ni national artist Dr. Benvenido Lombera. Nakatira sa isang subdivision, Mapayapa Village, Quezon City. Inuwi na raw yung mga 2 teenager na kapitbahay na nasunog sa Ozone Disco, Ozone Layer, Ozone Club Disco. Parating daw nung 2 bata yung bangkay, marinig mo talaga yung alulong nung nanay, no? Talagang very painful, masakit na alulong, parang nakakakilabot na iyak ng nanay nung namatay yung 2 bata. Imagine, graduating yata yung isa ng high school, isa graduating ng college, no? Diba? Namatay ka isang iglap yung 2 dalaga. Kaya kayo mga graduating, mag-ingat kayo ngayon, ha? Pumasa na kayo ng exam. Sa mga terror teacher na katulad ko, pumasa na kayo. Pues ngayon, wag na kayo masyadong manlalakwa-lakwa. At magram na kayo ng trabaho para makatulong kayo sa magulang nyo. Tama na yung paghingi ng baon. O yan muna yung ating nakaraan bilang giya or guide sa kasalukuyan. Puntaan natin ngayon ang present tense. Kasalukuyan. Second segment called Kalabit sa Balita. Kalabit sa Balita. Sa remote control, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Ito, nakakalurky ha. Wala akong masabi dito. Ay, dito muna tayo sa baka syungars naman to. Syunga talaga. Itong mamang ito, una natin pangalanan, no? Nanalo ho siya ng 14 million sa loto nung 2008. Ngayon ho, 2012, ubos lahat. Ang nangyari kasi yung 14 million, yung 4 million invest niya sa house and lot. Very good. Then bumili siya ng 850,000 sa sasakyan para sa pamangkin niya. Hindi man lang para sa kanya. Ito, nagsimula na yung downhill, pababa na. Ng balato sa kamag-anak, kaibigan. Ang problema naman po pag nananalo ka sa loto o sa politika, dumaraming kamag-anak mo at kaibigan. At itong pinakamasama, ang nanulong po sa alak, ASB, alak, sugal, babae. Naging addict na po to.
sa sugal hanggang naubos na yung pera niya, nakikiusap na yung asawa niya, may utang pa siyang kalahating milyon ngayon. Nasa YouTube po yan. Interactive din tayo, akala nyo ba? Hindi natin pag-usapan yung 20 things I dislike about the Philippines kasi nabugbog na po yan the past few days. Pero yung iba naman sinabi doon, totoo naman. Yung iba naman, cultural, no? Yung roosters, no? Yung mga tilawak ng manok. Talaga naman po ganyan ng manok. Pag tumilaw yung sa manok, susunod na yung iba, lahat ko yan, sunod-sunod. Gusto mong gilitan sa leg yung mga manok. Ano magagawa mo? Tumitilaok. Para yung mga aso. Di ba? Pag kumakapaw, meron na naman marami na sila. Ganyan po. Animal Kingdom po yan. Di naman yan. Wala namang, hindi ba? Wala namang, Diyos lamang nakakalam kung bakit nagkukuyog-kuyog ang tunog. Tula yan. Nagkukuyog-kuyog ang tunog. Ingay na ginagawa ng tilawak ng manok at ng tahol ng aso. Ayaw po yan nung Jimmy na Amerikano. Naiingayan daw siya. Bumalik ka na sa Amerika. Bumalik ka na sa pinanggaling mo sa Wyoming, sa Montana, doon sa the middle of nowhere, no? Yung mga sinkhole na mga butas-butas sa gitna between Los Angeles and New York. Yan po ang the Great American Nowhere Land. Yan po. Okay, meron na naman tayo. This is in the 5th District of Negros Occidental Province. Alam naman natin mga politiko, pagtapos ng 2 terms niya o 3 terms niya susunod, tatakbo mga kamag-anak. Ito naman po ang tumakbo raw ay kamag-anak, si Marilu Arroyo, kapatid ni Iggy. Siya ang balak ipatakbo ng Arroyo family. Ang other contestants parang contest, no? Mayor Alejandro Mirasol of Binalbagan. Former Vice Governor, now Board Member Dino Yulo. May pasabog tayo. Third nominee, tatakbo raw, gusto tumakbo ay Board Member Melvin Ibanez. Go lang ng go. Takbo kayo. Alam nyo na. Talo na kayo. Kilala ko yung tatakbo. Taob na kayo. Maganda siya, matalino, galing sa pamilya sa San Juan na may kaya, maganda ang kanyang mga pearls at galing naman siguro sa pamilya nila yung kanyang mga sing-sing, no? Kung tumakbo kaya si Grace Ibuna na congresswoman dyan sa 5th District ng Negros Occidental, hindi taob na po kayo, di ba? Bakit? Sa konsepto ng Pilipino yung underdog, di ba? Yung quote-unquote, the other woman, di umano, quote-unquote, homewrecker, bigla siyang tatakbo, no? Masuot lang si Grace ang nakaitim, tsaka mukha lang siyang malungkot. Winner na ito because in the Filipino imagination, sa imahinasyon ng Pilipino, meron diyang imahin po ng natalo, kinawawa, tagalabas, tulisan, ulila, biyuda, kahit pangalawang biyuda, yung ganyan. Yan po yung pinapanigan. Kesa naman to si Marilu. Diyos ko, alam niyo po, ito ay congresswoman ng Kasangga Party List. Kasangga Party List. Ito yung party list pinatakbo ng 207 ng Malacanang. Kami hindi. Kasi meron niyang Malacanang External Affairs Committee na karagyan. The following leftist party list should be banned or restricted, no? Siyempre, Bayan Muna, Bayan, the usual suspects, Gabriela, and Ladlad. Kailan mo kami naging leftist, no? Etsus. So, siyan, tatakbo sila, si Marilu, wag na kayong tumakbo dahil mukhang winner itong ating, the fighting widow, no? Diyos ko. Sabi ni Grace Ibuna, hindi nga ako ang unang asawa. Ako naman ang pinakikilala sa Negros Occidental. Ang ganda ng mga line, parang prepared na, no? Hindi nga ako ang unang asawa. Ako naman ang pinakikilala sa Negros Occidental. Yan po ang katotohanan according to her. Ito naman po tayo sa katotohanan. Totoo ba? Nagtatanong lang tayo, pero palagi ko hindi. Aray ko, nung yata yung salamin ko sa microphone. Yan ang talagang walang ka-poise-poise. Totoo ba? Sabi nga ni CJ, kapitbahay ko po, yung condominium ko katapat ng kanyang bahay. No? So nasisilip ko lagi, marami niyang mga kotse, mahahaba, iba-ibang kotse, no? Sa kanyang ancestral house sa 5 Xavier Avenue, taga 96 po ako, sa condominium doon. Si Chief Justice Corona ay, sinasabi niya na siya ay
valedictorian, gold medalist sa Ateneo Grade School, valedictorian sa high school, cum laude nung college, honor student sa Ateneo Law School, tapos all the way pa yung kanyang controversial na PhD sa UST. Naku, may mga nagkakalkal po ngayon. Hindi naman po talaga totoo daw, di umano. Ang ginawa kasi naman nagkakalkal, tanong sa Ateneo de Manila University. I work in the Ateneo I still do part-time no, one subject lang po. Para lang tayo makalibre sa ating magandang Ateneo de Manila Library. Kasi pag di ako nagturo, kada pasok ko dyan 200. Andiyan ho ako 3 times a week, 600 times 4, 2,400. Ang galing mag-compute. Sayang din po yan. Tuturo po ako ng Philippine Literature this semester. Hindi maglalabas ng Ateneo ang grades kasi confidential po yan. Binibigay lang sa estudyante. So, ang ginawa ng ating mga reporter at researcher, nagkalkal sa public documents called Commencement Ceremony Programs o yung graduation programs na nakalagay sa archives ng Ateneo. O di syempre, booking king na naman ng lolo mo. Like sa high school, sa grade school, hindi naman pala gold medal, honorable mention. Diba? Para siyang si Sup-Sup lang. Hindi po siya Gloria Diaz na Miss Universe winner. Siya po ay si Sup-Sup o Venus Ra. Hindi po siya Margie Moran na winner, kundi Venus Ra. Sa high school, ang valedictorian naman po ay si Sumalangit Nawa, Edgar Hobson, a Filipino activist, no? Matalino po yan. Siya ang totoong may K. Siya ang valedictorian. Hindi naman po si CJ Corona. According to the Ateneo High School Graduation Ceremony Souvenir Program. Ganyan din po, nakalkal nila. Yung sa UST naman po, yung PhD, sabi ng UST, this is allowed practice. Ako po, guru rin naman. Hindi naman ako syunga-syunga, no? Allowed po sa Europa ang PhD na walang dissertation kung, number 1, ibigay mo yan magbigay ka ng public lecture at yung mga bahagi ng lecture mo into several chapters, mailalabas sa mga journal sa buong mundo. Yon, di ba? Yan po ang totoo. Yan po ang totoo. Na if you follow international practice of academe in Europe, okay po yung walang dissertation. Dissertation po yung sinusulat mo na research, no, para sa yung Doctor of Philosophy. Okay po yan. Kaya lang, nag-lecture lang siya sa UST. Meron siyang audience. Siyempre, mga kaibigan niya siguro. Alam mo naman ang Pinoy, mahiyang magtanong. Hindi na pinablish yung chapters ng kanyang lecture na following European standards. Ito naman mga UST naman. Ano ba naman kayo? Nakaka-lurky. Nag-apply ako dyan ng teacher dati 2 years ago. Part-time at 3 units. Ang sweldo pang gasolina lang. Hindi ako tinanggap kasi daw ako ay taga-ladlad. Ganon, bako po tayo umusok at mag-init na naman. 10:59 na po. May news update po muna tayo. Wag po kayong alis. Ganyo ko, eto ng tunay na Pilipino. Galing sa baryo sa Pambato. Pumunta ng LA, nagtrabaho para makatulong sa ang kulay. Pag kumain, nagkakamay. Yung kanin, chicken adobo. Yung balot, binibigay.